Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 taong gulang pataas at kasalukuyang tumatanggap ng SSS o GSIS pensyon, pakikinig kayo ng mabuti sa susunod na ilang minuto dahil maaaring may pera kayo na hindi pa ninyo alam na darating. Hindi ito tsismis. Hindi ito pangako ng isang politiko na laging naglalaho pagkatapos ng eleksyon. Ito ay mga kumpirmadong benepisyo na itinakda ng batas at maraming pensyonado ang hindi nakakatanggap sa kanila dahil lang sa hindi nila alam na meron palang ganitong programa. Isipin ninyo na kayo ay naghihintay sa tapat ng bangko o nakaupo sa bahay at nagtataka kung bakit parang kulang ang inyong pensyon ngayong buwan, habang ang inyong kapitbahay na kapareho ng edad at katayuan ay tumanggap ng dagdag na 6,400 at kahit 9,500 na bonus. Paano nangyari iyon? Kasama ba kayo? At kung hindi, anong dapat ninyong gawin? Ngayon, bilang isang kaibigan na gustong talagang tulungan kayo, hindi kayo pabayaan, sasabihin ko sa inyo ang lahat. Ang mga exact na halaga, ang mga petsa ng payout, kung sino ang qualify, at ang mga sikreto na dapat ninyong malaman para hindi kayo mapag-iwanan. Huwag ninyong palampasin ito. Magsimula tayo sa SSS o ang Social Security System na siyang nagbibigay ng pensyon sa mga private sector workers dito sa ating bansa. Kung kayo ay isang SSS pensioner, ibig sabihin, kayo ay nagretiro na at regular na tumatanggap ng monthly pension mula sa SSS, maaaring kayo ay qualified sa isang espesyal na benepisyo na tinatawag na 13th month pension at ang additional benefit para sa mga may edad na 60 taong gulang pataas. Ang 6,400 na halaga na ito ay hindi gawa-gawa. Ito ay batay sa pinakabagong datos mula sa SSS at sa mga pahayag ng gobyerno tungkol sa minimum pension at supplemental benefits para sa mga retiree. Ang average monthly SSS pension ay umabot na sa humigit kumulang 5,000 hanggang 7,000, depende sa inyong bilang ng contributions at average monthly salary credit. Ngunit kung kasama na rito ang inyong 13th month pension na ibinibigay minsan sa isang taon, kadalasan sa Nobyembre o Disyembre, ang kabuuang halaga ay madaling makaabot sa 6,400 o mas mataas pa. Halimbawa, si Lolo Romy, 68 anyos, na nagtrabaho sa isang pabrika sa Laguna sa loob ng 25 taon. Ang kanyang monthly pension ay 5,200. Nang dumating ang Nobyembre, tinanggap niya ang kanyang regular pension at isang additional na 5,200 bilang 13th month. Pero dahil siya ay nasa edad na 70 pataas at mayroong qualifying contributions, meron pang additional supplement na inilabas ang SSS. Kaya ang kabuuan ay naging higit sa 6,400 para sa buwan na iyon. Ngayon ay nagtataka siya kung bakit hindi niya alam ito mas maaga. Ang pinakamahalagang tanong, kasama ba kayo? Para ma-qualify sa pinakamataas na benepisyo, dapat kayo ay una, may aktibong SSS pension claim. Ibig sabihin, tumatanggap na kayo ng regular monthly pension. Pangalawa, mayroon kayong hindi bababa sa 120 monthly contributions bago nagretiro. Pangatlo, ang inyong retirement ay dapat na properly registered at naka-approve ng SSS. At pang-apat, at ito ang maraming nakakalimutan, ang inyong bank account o UMID card na ginagamit para sa payout ay dapat na updated at active. Kung hindi kayo sigurado sa inyong exact na pension amount o kung nakatanggap na kayo ng inyong 13th month, ang pinakamadaling paraan ay mag-check sa inyong My SSS online account. Kung wala kayong online account, huwag mag-alala. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung paano ito gawin nang hindi kailangang mag-antay ng matagal sa SSS branch. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang GSIS o ang Government Service Insurance System, ang katumbas ng SSS para sa mga government employees gaya ng mga guro, pulis, sundalo at sa mga empleyado ng national at local government. Kung kayo ay retired government worker at tumatanggap ng GSIS pension, ang 9,500 bonus na ito ay maaaring para sa inyo. Ang GSIS ay may tinatawag na Enhanced Long Service Award at Pension Differential, mga dagdag na benepisyo na ibinibigay sa mga pensyonado na nakatupad sa ilang partikular na kondisyon.
Ang 9,500 na halaga ay kumakatawan sa kombinasyon ng 13th month pension ng GSIS at ang COLA o Cost of Living Allowance adjustment na inilabas para sa mga qualifying pensioners. Isipin ninyo si Lola Nena, isang retired public school teacher sa Cebu na nagtrabaho sa gobyerno ng 30 taon. Ang kanyang base GSIS pension ay 8,200 bawat buwan. Sa katapusan ng taon, nakatanggap siya ng kanyang 13th month na katumbas ng isang buwang pension plus isang COLA increase na 1,300 na idinadagdag sa kanyang buwanang pension. Kaya sa isang buwan, halos 9,500 ang kanyang natanggap na combined na halaga. Pero maraming retirees ang tulad ni Lola Nena. Hindi nila alam na meron palang dagdag na ito hanggang magsalita ang isang kamag-anak o kaibigan. Para sa mga GSIS pensioners, ang mga pangunahing benepisyo na dapat ninyong alamin ay ang mga sumusunod. Una, ang survivorship pension. Kung namatay ang inyong asawa at siya ang primary pensioner, kayo bilang surviving spouse ay entitled sa 50% ng kanyang monthly pension. Ito ay isang benepisyo na maraming balo ang hindi nag-a-apply dahil hindi nila alam. Pangalawa, ang funeral benefit. 30,000 na ibinibigay sa pamilya ng namatay na GSIS pensioner. Or pangatlo, ang conso loan or ang consolidated loan ng GSIS na may mas mababang interest kumpara sa mga bangko at accessible kahit pensioner na kayo. Ang pinakamabilis na paraan para malaman kung kasama kayo sa mga qualifying pensioners ay ang makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na GSIS branch o mag-login sa inyong GSIS online account. Kung hindi kayo sanay sa internet, maaari kayong humihingi ng tulong sa inyong mga apo o sa GSIS officer mismo. Huwag mahiyang magtanong, iyan ang trabaho nila. Ngayon, kailangan din nating pag-usapan ang mga bagay na maaaring magbawas sa inyong pensyon, ang mga tinatawag naming clawbacks o reductions. Ito ang mga bagay na hindi gustong marinig ng mga tao, pero mas mahalaga pang malaman para hindi kayo magulat. Una, kung kayo ay nagtatrabaho pa rin pagkatapos magretiro at kumikita ng lampas sa 60,000 bawat taon mula sa employment o business, ang inyong SSS pension ay maaaring masuspend o mabawasan. Ito ay ayon sa batas at ang SSS ay aktibong nag-audit ng mga pensioners na nagde-declare ng kita. Kaya kung mayroon kayong maliit na negosyo o part-time na trabaho, siguraduhing alam ninyo ang limitasyon. Pangalawa, kung may outstanding na loan kayo sa SSS o GSIS, HALAS, SSS Salary Loan, Calamity Loan o GSIS PCLF, ang mga ito ay maaaring ibawas direkta sa inyong pensyon bago pa man ito maabot sa inyong kamay. Kaya kung nagtaka kayo kung bakit kulang ang inyong natanggap, baka meron kayong automatikong loan deduction. Pangatlo, ang mga tax implications. Sa kasalukuyan, ang SSS at GSIS pension ay tax-exempt sa Pilipinas, ibig sabihin, hindi kayo binubuwisan sa inyong pension income. Pero kung mayroon kayong ibang sources ng income, gaya ng rental property, business o foreign pension, ang mga ito ay maaaring taxable pa rin. Kumonsulta sa isang accountant o sa BIR para malaman ang inyong sitwasyon. Huwag hayaang mabawasan ang inyong pera nang hindi ninyo alam ang dahilan. Kung may deduction na hindi ninyo maintindihan sa inyong pension slip, may karapatang mag-inquire kayo sa SSS or GSIS at humingi ng detailed statement of account. Bukod sa regular na pension at 13th month, may mga benepisyo pa ang SSS at GSIS na hindi alam ng karamihan ng pensioners. Pag-usapan natin ang ilan sa pinaka-importanting ito. Para sa mga SSS pensioners, mayroong tinatawag na Retirement Benefits Restructuring Law na nagbibigay ng minimum pension na $2,000 bawat buwan para sa mga may 10 hanggang 20 years of contribution at $2,400 para sa mga may 20 years o higit pa. Kung ang inyong computed pension ay mas mababa pa rito, automatic na i-adjust ito sa minimum. Maraming seniors ang hindi alam na may minimum pension law pala sila. Mayroon din ang PhilHealth Concerto ng GSIS at SSS
Dahil bilang pensioner, kayo ay may libreng PhilHealth coverage na sinasaklaw ang inyong mga hospitalization at outpatient needs. Ang inyong dependents kasama ang inyong asawa ay maaari ring makover. Pero kailangan ninyong mag-update ng inyong PhilHealth records para walang problema kapag kailangan ninyo ito. At para sa mga retirees na may edad 65 pataas, huwag ninyong kalimutan ang DSWD Social Pension Program o ang Centenarians Law para sa mga mag-aabot ng 100 anyos, isang one-time cash gift ng 100,000 mula sa gobyerno. Hindi biro iyon. Mayroon ding senior citizens additional benefits mula sa inyong lokal na pamahalaan. Ang mga ito ay nagbabago depende sa munisipyo o lungsod, kaya bisitahin ang inyong local senior citizens office para malaman kung anong tulong ang available sa inyong lugar. Gusto kong maging praktikal ngayon at ibigay sa inyo ang mga konkretong hakbang para masiguro na hindi kayo mapag-iwanan sa anumang benepisyo na para sa inyo. Una at pinakamahalagang hakbang, i-update ang inyong contact information at bank account sa SSS or GSIS. Kung lumipat kayo ng address or nagpalit ng bank, kailangan ninyong abisuhan ang inyong pension agency kaagad. Maraming kaso ng unclaimed pension dahil lang sa outdated na information. Kung gumagamit kayo ng UMID card para sa pensyon, siguraduhing aktibo at hindi expired ang inyong card. Pangalawa, mag-enroll sa online account kung kaya ninyo. Ang SSS ay may My SSS Portal, ang GSIS ay may GWAP, Government Web Access Portal, na nagbibigay sa inyo ng access sa inyong pension records, contribution history, at loan balances. Kung hindi kayo comfortable sa internet, humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo. Mas mabuting malaman ninyo ang sitwasyon ng inyong account kaysa mabigla sa isang araw. Pangatlo, bisitahin ang inyong SSS o GSIS branch isang beses sa isang taon para sa annual revalidation. Ito ay isang simpleng proseso kung saan kumpirmahin ninyo sa ahensya na kayo ay buhay pa at patuloy na tumatanggap ng pensyon. Parang life check-in. Kung hindi kayo mag-revalidate sa itinakdang panahon, maaaring masuspend ang inyong pensyon. Dalhin ang inyong valid ID, pension card, at kung maaari ay isang kasama para tumulong sa inyo. Pang-apat, alamin ang inyong exact na payout schedule. Ang SSS ay nagbibigay ng pension monthly at ang petsa ng release ay depende sa inyong SSS number o birth month. Ang GSIS naman ay may tinatakdang schedule din. Kapag alam ninyo ang inyong exact na petsa ng payout, hindi na kayo mahihirapan at hindi kayo mabibigo kapag pumunta sa bangko. At panlima, huwag mahiyang magtanong. Ang mga opisyal ng SSS at GSIS ay may mandatory na Senior Citizens Assistance Window sa karamihan ng kanilang mga branch. Hindi kayo kailangang pumila ng matagal. Gamitin ninyo ang prioridad na linya na para sa mga senior citizens, iyan ang inyong karapatan. Mga minamahal na kapwa Pilipino, nakarating na tayo sa katapusan ng ating pag-uusap ngayon. At sana ay naramdaman ninyo na hindi kayo nag-aaksaya ng oras sa pakikinig. Kasi ang bawat impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi para sa sarili ko. Ito ay para sa inyo, para sa inyong pamilya at para sa inyong kinabukasan. Ang 6,400 mula sa SSS at ang 9,500 mula sa GSIS. Hindi ito maliliit na halaga. Para sa isang pamilyang may mahigpit na budget, ang dagdag na piso na ito ay maaaring mga hulugang mas masustansiyang pagkain sa mesa, gamot na hindi na kailangang ipagpaliban, o pera na maiaambag sa pag-aaral ng mga apo. Iyon ang tunay na halaga ng kaalamang ito. Kaya naman, nais ko kayong humingi ng isang pabor. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapatid, o kapwa retiree na maaaring hindi pa nakakaalam ng mga benepisyong ito. Mag-comment din kayo sa ibaba, sabihin ninyo kung SSS kayo o GSIS at kung nakatanggap na kayo ng inyong 13th month pension ngayong taon. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento dahil bawat kwento ay tumutulong sa atin na matuto ng mas marami
At kung nais ninyong makakuha ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa inyong personal na sitwasyon, ang pinakamabuting gawin ay direktang makipag-ugnayan sa SSS sa kanilang hotline na 1455 o sa GSIS sa kanilang hotline na 02-8847-4747. Maaari rin kayong bumisita sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Huwag hayaang lumipas ang mga araw nang hindi ninyo alam kung ano ang para sa inyo. Tandaan ninyo palagi, kayo ay nagtatrabaho ng matagal, nagbayad ng kontribusyon, at inaalagaan ang inyong pamilya ng maraming taon. Ang mga benepisyong ito ay hindi handout. Ito ang inyong pinaghirapan. Kaya siguraduhing makuha ninyo ang bawat sentimo na nararapat sa inyo. Ako ay lagi rito para sa inyo. Hanggang sa susunod na video, mag-ingat kayo, alagaan ang inyong kalusugan, at huwag kalimutang isubscribe para hindi kayo makaligtaan ng mga importanteng update na tulad nito. Mahal ko kayo, mga kababayan.